Naranasan niyo na ba sa buhay niyo na andito na yung bagay na hinahanap ninyo or you were wishing for a long time but still hindi pa rin kayo makontento, hindi pa rin kayo satisfied? Halimbawa is you've been wishing na pumunta ng Canada and then manirahan dito, but now that you're here, gusto mo na naman umuwi ng Pilipinas. 'Di ba? This is quite normal, especially nowadays na we are being pressured with the society na mag-keep up kung ano yung mga nakikita natin sa internet, sa social media, sa YouTube, everywhere na ganito yung status nila, ganito yung ginagawa nila sa buhay. And we tend to feel na we have to keep up with this, like with what they're doing or what other people are doing. I think the reason is you are dissatisfied or you are not content kung ano yung meron ka. So ano nga ba ang ibig sabihin ng being content or contented? Contentment is feeling gratitude or being thankful inside of you na you will not look for more. You will not seek for more dahil happy ka or you are contented with what you have right now, what you have in the present. Research shows na kapag you are practicing gratitude, na you are practicing being thankful for the things that you have right now, you are less likely na ma-dissatisfied, which means magiging kontento ka sa kung anong meron ka ngayon. Now, sometimes we tend to mix contentment with happiness. So, being contented or contentment is a long-term state na hindi siya basta-basta nag-change day by day, which means it is a long-term state or state of mind. And being happy is an emotion na pwedeng short-term, pwedeng today we are happy, tomorrow we're sad. For me, the best example for this is dati mayaman ka and then one day you lost all your money dahil may nangyari, ganyan. And then ang natira na lang sa'yo ay yung bahay mo. But you're still happy and you're feeling gratitude inside of you. Kasi you're still alive and you still have a house. You still have a roof over your head. For me, that's the best representation of being contented. So parang if you're contented, kahit na there's changes, small or big changes sa buhay mo, contented ka pa rin because it's a long-term state of mind. Hindi siya nagbabase sa short-term na emotion like happiness, sadness, or anger. So ano ang role ng being mindful sa pagiging kontento? Being mindful for me is like you're aware what you have in the present. Like for example, you have a family to be thankful for, na you are aware that you have these kids na healthy right now, na you are thankful. Kahit na yung mga anak mo ay walang mamahaling gamit or mamahaling mga laruan, but still you are thankful kasi you are being mindful or focused on what you have. So that's why yun ang importante no, na kapag ka, for example, na-distract tayo na nakita natin yung ibang mga bata na ganito yung nabibili ng mga parents nila, and then you see your kids na wala silang ganon, still thankful ka pa din kasi your kids are healthy. And you know na those are just material things. Na if you're contented, you wouldn't mind na wala ka nitong mga mahal na mga bagay or mga material things na kung anong meron nung iba kasi kontento ka. Sa panahon ngayon na napapanood na natin yung buhay ng ibang tao dito sa internet, minsan hindi natin maiiwasan na makompare yung sarili natin, no? Kahit na meron na tayo ng isang bagay, halimbawa for ladies, meron ka na nitong makeup na to. Pero pag open mo sa TikTok, meron ka na itang makeup tutorial na ganyan, and then nakita mo na wala ka nitong, like for example, lip gloss na to. And then you see na magandang tingnan sa kanya. So in your mind, gusto mo siya. Gusto mong kuhanin tong bagay nito. Gusto mo tong bilhin. That is how we are being conditioned now. We need more dito sa mundong ito these days. Na pinapaharap sa atin na, hello, kahit na meron ka ng ganyan, kailangan mo to, you need this. That is how consumerism works these days na talagang pinupush nila sa iyo na kailangan mo to kahit hindi mo kailangan. Na yung iba ay nagsasabi na deserve mo to or deserve mo to kasi you work hard or something like that kahit na hindi mo naman kailangan. That's how we are conditioned these days na you need more even though you actually don't need more. Kasi kung tutuusin yung mga material na bagay, hindi yan matatapos. Kahit na bilhin mo man yung nagustuhan mo, after that, you will still want more. Dahil, you are not contented. You are not grateful for what you have. You are not satisfied kung anong meron ka. So kahit na bilhin mo pa yung lahat ng mga pwede mong bilhin, if you didn't have this state of contentment in your mind and in your heart,
ganun pa din. You will still look for more for the rest of eternity. Sometimes, even though we want simplicity sa buhay natin, we want simple life. You know, simple life like minimalism, ganun. Wala tayo nung lahat ng mga bagay na meron nung iba. Pero as I said, sa panahong to, ang hirap talagang ma-achieve yung state na yan. Yung masatisfy tayo sa simpleng buhay. Kasi, we tend to complicate our lives. Kahit na meron na tayo nito, gusto pa rin natin makuha yung mga bagay na meron sila. Kahit na hindi natin afford. Like for example, dito sa Canada, kung hindi kami kontento ko sa kung anong meron kami ngayon, maramang meron na kaming brand new na malaking sasakyan, malaking SUV. Kasi alam nyo ba, yung sasakyan namin na, yung sinabi ko yung jeep namin, nakuha namin 2013, sira na siya sa front at saka sa likod, yung may natanggal na handle, tapos sa front is may parang nabungi na siya. Kasi nung 2018, nung sinundo kami ng asawa ko sa airport, kami ng anak ko, makapal yung snow, tapos hindi niya nakita na may parang poste na naka-ano lang sa snow, naka-level lang sa snow. So, parang nabangga niya dun sa may gas station yata. So, ever since, hindi namin siya pinaayos kasi napakamahal magpaayos and wala ng insurance, hindi na siya covered. So, kailangan mo maglabas ng malaking pera. Since we are contented and hindi namin kinukompare yung sarili namin sa kung gaano kaganda yung sasakyan ng iba, we didn't look for more na kailangan talaga nating ipaayos to kasi ganyan. Kasi we didn't need it. Kumbaga, cosmetic damage lang siya. Tapos, yun nga, wala na kaming car payment, ba diba? Kasi meron kaming isang truck na second hand din. Yun yung ginagamit ng asawa ko papunta sa work. Kasi I have to use the other one for my son. At saka, here around the house, yung mag-run errands, ganun. So, that's why dalawa yung sasakyan namin pero wala kaming car payment. And then sometimes, pagka wala kaming ginagawa, palibot-libot kami dito. And then, pumupunta kami sa dealership. Tapos, tingin-tingin lang ng mga sasakyan. Tapos, nakakakita kami ng maganda. Halimbawa, mga Denali, mga ganon. Yung mga suburban, yung malaking SUV na 7-seater yata yun. Tapos, ang ganda talaga. Tapos, meron pa yung paborito mong kulay. Like, paborito ko kasi puti. Sabi ko, I want that. Pero, yun lang, ganun lang. Kasi nga, kontento kami kung anong meron kami. Kahit na pwede kaming kumuha. Kasi wala naman kaming car payment. Pwede kaming kumuha. Kung ang mindset pa namin ay yung ganun, yung kuha tayo ng sasakyan, makakabayad naman tayo ng monthly payment kasi wala naman tayong car payment, tsaka yung bahay natin is mura lang. Yung ganun na mindset. Kung yun pa yung pinapairal namin, instead of living simply, yung simple na pamumuhay lang. Kasi meron na naman kaming sasakyan. Dalawa pa nga. Why would we need more? Dahil lang sa bago siya. Alam pa naman natin na kahit bago siya, magiging luma din yan. At saka, it will depreciate fast. So that's why, if you're feeling grateful kung anong meron ka, you will be contented. Yung mga naiisip mo na ganyan kasi nakita mo sa social media, sasabihin mo na, oh, ang ganda nito. Pero hindi mo siya kuhanin, hindi mo siya bibilhin. You will not look for it talaga. Yung hindi ka makatulog na gusto mo talaga siyang bilhin. Kasi you're contented. And I guess ang pinakamahirap when it comes to being contented of what you have is kung meron kang peer pressure, may mga kaibigan ka na halimbawa is mayayaman, meron silang ganito, or kahit na hindi sila mayaman, is bili sila ng mga bagay na ganyan, ganito. And then of course, you're around them all the time, parang medyo na-influence ka din. And then these people also push you na, oh, bilhin mo to kasi ganyan, deserve mo yan, wala ka namang ganyan, blah, blah, blah. So that's why, mahirap din siya na labanan. Kasi nga, you live with these people na pushing you to get more or to buy more or to look for more. And if you are weak when it comes to these types of temptations, talagang kukuhanin mo, bibilhin mo, or matitempt ka talaga. But if you are thankful and you have gratitude in your heart, I would say na hindi ka basta-basta matitinag sa mga temptation. Dahil halimbawa kami around here, yung mga Pilipino here, they're getting brand new trucks, yung mga big SUVs, parang nagiging domino effect. Kumuha yung isa, and then yung isa na naman, and then so on, and then yung isa ay nagplano na naman ng ganito. Pero kami, yung asawa ko, hindi. We don't plan on doing that. Kasi kontento na nga kami, hindi kami naghahanap ng ganyan, yung bagong sasakyan, yung malaking bahay, kasi yung bahay namin nga maliit. Although 3 bedroom, pero maliit lang siya. Of course, at some point, dati,
We were looking for this. Ako mismo ha, I was looking for this na gusto ko yung aesthetic na bahay, ganyan. Pero, na-outgrow ko siya, na-overcome ko siya. Kasi as I mentioned in my past video na I've been working on myself, like deep within me for the past year, na I'm not looking for these types of things already kasi meron din kaming goal, first and foremost. At saka isa pa, kontento na kami sa kung anong meron kami dito sa Canada. And being dissatisfied or yung hindi ka masatisfied, hindi ka kontento, is not good for your health. Na sometimes some other people, when they see their friends or they see their Facebook friends na nagpost ng mga success stories or na nakabili ng ganito, ganyan, and then ikaw parang napipressure ka and then nagkakaroon ka ng anxiety dahil sa success nila or sa kung ano mang binili nila na pinost nila sa social media, na nai-stress ka sa pressure na nafe-feel mo kasi you feel like you have to keep up. But you don't have to keep up because I tell you, yung mga nakikita nyo sa social media, it's just the highlight of their life. Most people do not post yung mga bagay na hindi success o yung mga bagay na failures nila, yung papunta pa lang sila doon, na nag-struggle sila, yung ganito yung mga problema nila or kung ano mang na-experience nila na hindi maganda, hindi sila nagpo-post. Most things you see on social media are highlight reel of their life. So that's why kung yung mindset mo ganito, yung pag may nakita ka, you feel threatened or you feel anxious dahil you have a feeling na you have to keep up, lugi ka talaga, talo ka talaga. And you have to stop that dahil it will ruin your mental health talaga. Kasi there's a saying na comparison is the thief of joy. If you keep comparing yourself to others, hindi ka talaga magiging masaya sa buhay. Because it will never end, guys. Yung mga bagay na gusto nating makuha or gusto nating mabili, it will never end. If you're not thankful and mindful kung anong meron ka right now at the present, talagang you will never be satisfied. And this dissatisfaction, if you keep on feeding it, na talagang if you keep chasing for more, ikaw talaga ang lugi. Kasi it will never end. And as a business owner and I have experience doing this, I would like to share with you na kapag may binibili tayo sa online, halimbawa Amazon or Shopee, mga marketplace ganun. Yung mga marketer or yung mga gumagawa nito, yung mga nagbebenta or whoever, they are actively wanting you to get more. They always want you to get more. That's why kapag nag-add to cart ka ng isang bagay na kailangan mo, probably something will pop up na if you get this, you get 50% off. Offer expires in like 5 minutes. In marketing, that is called upsell or cross-sell. That is common sa mga marketers, sa mga business owners, sa mga gumagawa ng mga website na nagbebenta. They know these things to condition you to get more or to get this thing na hindi mo kailangan. Or they will show something na it will say, other customers also bought this. They will really try their best to convince you na bilhin mo to kasi other people are also buying this. Pero hindi mo naman talaga yun kailangan. Nag-pop up lang siya dahil may in-add to cart ka or may binili ka na isang bagay na kailangan mo. So that's why masasabi ko na kapag weak talaga yung satisfaction mo sa sarili mo, yung gratitude mo sa kung anong meron ka, talagang matitempt ka sa mga bagay na to. And I know and I understand na being contented is a process. Hindi mo siya ma-achieve na kontento na ako, like you wake up one day and you say, kontento na ako, ganyan. No, for me, it is gradual. It is a process na talagang kailangan mong i-practice at saka consciously apply every time you have a feeling na matitempt ka. And one advice that I can tell you, and I also apply this to myself, is that kapag ka na-tempt ka or meron kang feeling na you are missing out on something, first thing you do is look around you. Look around you and see what you have and feel gratitude on what you have. Because if you feel gratitude sometimes, kahit na we are not looking for this thing already kasi, satisfied na tayo, content na tayo, kung anong meron tayo, these things na you were actively looking for before, and then you forgot about it kasi nga, you are feeling contented already. You have gratitude already in what you have. Yung bagay na dati ay wini-wish mo, it just falls in front of you. It just shows in front of you. Hindi ka na anxious na kailangan mo talagang makuha tong bagay na to or ma-achieve tong bagay na to. Pero one day, it just shows up. And that's the magic of it.
if you feel gratitude in your heart. And speaking of gratitude, of course, I'm grateful na andito kayo nanonood ng mga videos ko. And I always like to hear your thoughts in the comments. And guys, maraming salamat for subscribing and liking my videos. And I'll see you again sa susunod kong video. Maraming salamat ulit.